Let's open our Bible. I want also to read a verse in Proverbs 9, verse 10 to 11. Sabi po rito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. For by me your days will be multiplied. Bless the Lord for His word. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita. Basbasan mo ito na maging gabay po namin, Ama, sa aming buhay. At tulungan kami, Panginoon, upang umani pa ng karunungan buhat sa iyo. Salamat po sa iyo po ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po tayo. Sabi natin sa katabi natin, kalma lang. Kalma. Amen. Kailangan natin talaga ng, when we are talking about wisdom, hindi talaga siya, alam mo, the word is always pushing us to decide parang fast, mabilisang desisyon. Parang lagi ngayon, uso na ngayon yung laging instant, na parang the word is always putting us to decide lagi na mabilisang desisyon. Kaya maraming tao, pumapalpak sa kanilang mga desisyon kasi mabilisan nga po yung kanilang mga desisyon. Paano nga ba gagawa ang desisyon ng mga tayo bilang tao, bilang Kristiyano? Pwedeng ang decision kasi natin will make us or break us. No? Parang review po natin. It can make you and your decision can break you. So what is happening in our life right now is part of our decision. So sa mga nangyari sa buhay natin ngayon, kung ano man yun, anumang level yung buhay mo ngayon, that's part of your decision. Kaya nga po, napakahalaga ng mga susunod na mga araw at panahon ay dapat mag-decision tayo ng tama in accordance with the will of God. Kasi pwede pa tayo mag-decision palayo sa will of God eh. Pwede po yun eh. And Satan wants that to happen. Gusto ng kaaway na lumayo tayo sa kanya. No? Kaya nga, si Diablo, lagi yan nagsasuggest yan. Kung ang Diyos ay may word, meron word si Satan para sa atin. And of course, sabi ng John 10:10, naparito ako upang magnanakaw, pumatay at mangwasak. Naparito ako, sabi ng Panginoong Jesucristo, upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen po. Kaya nga po, sabi mo sa kanila mo, buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. And binibigay ng Diyos yan sa ating lahat. And God offering that to us. No? Lahat tayo ay gusto niya na magtagumpay sa buhay po natin with Him. Kasi pwede naman tayo magtagumpay without God eh. Ang dami namang tao na nabuhay, yumaman, at nakita natin yung buhay nila talagang nag-success pero wala ang Diyos. Amen. Pero sa huli, lagi silang naghahanap na dugtungan ng buhay nila, di ba? Ang dami nung nagsabi, sana madugtungan pa yung buhay ko. Sabi di ba, okay lang, kahit wala akong pera, basta madugtungan buhay ko. Pero hindi na sabi ng Lord, tapos ka na eh. Di ba? Meaning, talagang sa buhay na ito, kailangan natin ng wisdom. Ng talinong buhat sa Diyos. Amen po. Kaya nga, inaral natin last week that we are decided in two principle or two things. So the principle or preference. Yung principle, more on the Word of God. We decide based on the Word of God. And the other is preference. We decide based on choices, our own decision, our own likes and dislikes. So, pwede tayong mag-decision sa gusto lang natin eh. Sa sarili natin pag-iisip, sa sarili nating level ng pangunguna ng sarili natin sa buhay natin, pwede po eh. Pero pwede pa tayo mag-decision in reliance with God and His Word. So tawag doon, principles. Kaya laging tanong ko, saan ka nag-decision sa principle? Kailangan saan ka mag-decision? Sa principles or sa preference mo? Kaya nga yung source of wisdom, sino ang source of wisdom? Proverbs 2 verse 6, the Lord is the source of wisdom. The Lord is the source of knowledge and understanding. It is coming from His mouth. Mouth galing sa bibig ng Panginoon. So, meaning, araw-araw kinakausap tayo ng Diyos para tulungan tayo sa pagdesisyon ng tama sa buhay natin. Tama ba? Parang, lahat po tayo kinakausap ng Panginoon eh. Kaya nga, in choosing the right choice, tawag sa atin, nagkakaroon tayo ng wisdom. Tumatalino po tayo sa paningin ng Diyos. Hindi lang paningin ng tao kasi minsan mali paningin ng tao eh. Amen? Kaya nga, nakakatuwa makakita ng mga Kristiyano na nag-grow in wisdom. Not just growing in their grades.
not just growing in their academic or having an excellence in their academic subjects, no? Or maybe nakakakuha sila ng mga honors sa school. Pwede po, pero nakakatuwa po 'yun. But tandaan natin, mas natutuwa ang Diyos kung tayo ay nagkakaroon ng wisdom. Amen. You say again, we are now parang the prime purpose of the Word of God is to transform us in a Christ-like character. Amen. Which is, sa panahon ngayon, hindi siya pamilyar o hindi siya ginugusto ng maraming tao. No? O inaayawaan ng maraming tao, lalo na ng mga taga-mundo. Kaya lang, kung ang Kristiyano, dapat embrace natin yon, yung goal na yon, that we as believers in Christ, through the power of the Holy Spirit, that God want to transform us into His image. Amen? At tignan mo katabi mo, dapat kaihimahe siya ni Jesus Christ. Amen? Tignan mo nga katabi mo. Hindi pwedeng kaihimahe siya ng demonyo. Hindi pwede. Amen? Dapat nagtatransform tayo to more likely in the image of God. Amen? Palayo sa imahe ng kaaway, ng demonyo. Amen po. Ayan katabi mo, parang mukhang anghel lagi yan. Di ba? Nagmumukha siyang anghel. God is transforming him or her to the glory of God. Amen po ba? Kaya nga po, we need to watch very carefully. Ano po? We watch and pray that hindi tayo ma-deceive ng kaaway po natin. Ano po? Kasi po, sa totoo lang, napakarami ng Kristiyano in my own experience, ang dami na naging Kristiyano, ang dami na nangako sa Panginoon, di ba? Ang dami ng nabautismuhan. Ang nabautismuhan namin, more than 300 na na tao Reden no? Kasama na si Reden doon. Nabautismuhan ba kita? Yung ka nagbabautismo niya. Sabi ni Pablo, hindi siya, isa lang nabautismuhan niya, no? Kunti lang nabautismuhan sa pangalan niya, Okay. Kasi di ba nabautismuhan na rito, taas kamay? Sino hindi pa? Meron tayong babautismo. Okay. Amen po. Meaning, tayo as believers in Christ, through the wisdom of the Lord, ginaguide niya tayo. Papunta dun sa right choices, di ba? Right people, siyempre, hindi pwedeng right choices, walang right people. And right direction. Amen? As believers in Christ, tayo dapat we should be we more like to and decided na pumunta dun sa path na nilagay ng Lord sa atin. Amen. Kasi pag hindi tayo punta sa path na nilagay ng Lord sa atin, ilalayo tayo sa Diyos. Amen? Kaya nga yung wisdom ng Lord mas higher sa atin Mas alam ng Diyos yung para sa atin na minsan hindi natin, bakit Lord, ba't mo gustong gawin to sa akin? Parang hindi ko maintindihan. Tama ba? Bakit Lord, dumarating yung mga pagsubok sa buhay ko? Ano sabi ni James? Humingi kayo ng talino manalangin kayo, humingi kayo ng talino sa Panginoon. Why we need wisdom? Kasi nga, hindi natin alam ang sitwasyon. Amen? Lalo na pag nasa pagsubok ka, hindi mo alam ang sitwasyon, hindi mo alam nangyari sa buhay mo. Kaya hingi ka ng talino para maintindihan mo bakit ka dumadaan, ba't ka idinadaan ng Diyos sa ganung pagsubok, sa ganung problema. Amen po? That's why, sabi ng Proverbs 2 verse 6, the Lord is the source of wisdom. The Lord is the source of knowledge and understanding. The more we apply the Word of God in our life, pag ina-apply na natin, nagkakaroon tayo ng wisdom. Amen? Hindi lang talino ng mundo. Amen? Arithmetic, madaling aralin yun. 1 plus 1 is 4. 1 plus 1 is 2. Pero sa Lord, 1 plus 1 plus 1 is 1. Diba? Okay. So understanding, sa Kanya rin po nanggagaling It's come from His mouth. Mouth meaning, may guidance, may mga conviction ng Banal na Espiritu through His Word na sinasabi niya sa atin para tayong lahat ay paunlarin. Sabi sa katabi mo, umunlad ka. Ulitin mo, sabi na sa katabi mo, umunlad ka. Kasi yun yung gusto ng Diyos umunlad tayo lahat So, for the Lord gives wisdom, no? From His mouth,
comes knowledge and understanding, sabi ng isang version, New King James Version. Talaga pong galing sa Kanya ang lahat ng karunungan sa mundo, lalo na sa hindi pa natin alam, dahil only God knows the future. Hindi natin alam bukas eh. Sino rito nakakaalam ng bukas? Yung galing na sa kahapon. Andito ako, galing ako sa kahapon eh. Ba't tumalis ka pa ron? Doon ka na nga nagaling. No, may mga gano'n, no? Parang merong mga back to the future, mga time travelers daw sila, di ba? Nagaling sila sa future, ganito mangyayari sa future. Amen. Pero kapatid, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ng mangyayari sa atin sa future. Kaya nga sabi ng Biblia, there's a way that seems right in the eyes of man, but the end is death. May mga daan ang tao na alam niya na sa paningin niya ay tama, ngunit sa dulo pala ay kapahamakan. Di ba? So, ang panampat doon sa verse na yun, wisdom. Kailangan natin ng wisdom and guidance of the Lord and the Holy Spirit para sa araw pa rin ito at sa mga darating pang araw, magdesisyon tayo ng tama para hindi na tayo mapahamak at hindi na tayo malayo sa Panginoon. Tignan mo katabi mo, sayang ka kung mapunta ka sa impyerno. Tignan mo sa likuran mo, sayang yan kung mapunta sa impyerno, gwapo, ganda pa naman eh, di ba? Pala, papunta lang sa impyerno. Magme-makeup ka lang, tapos sa impyerno ka lang pupunta pala. Hindi po, di ba? Hindi yun ang will ng Lord sa'yo. Man, kaya nga ang Diyos ay nagtuturo sa atin. Sabi sa katabi mo, tinuturuan ka ng Diyos. Huwag maging hangal. Aray. Okay. Huwag po tayo maging hangal. Amen. So, napakagandang talanta. Ano po? Kasi maraming tao hangal eh. Minsan, Kristiyano, nagiging hangal pa. No? Nag-umpisa na sa tama, maganda, pero natapos sa pangit o sa mali. Ano po? Bakit? The more na tinatalikuran natin yung wisdom ng Panginoon, nagsosolo tayo sa buhay, sabi mo sa kanila, huwag ka magsolo. Dahil sa huli, ikaw matatalo. Bakit? Kasi nga, we need wisdom from the Lord eh. We always need wisdom. We need everyday wisdom from the Lord. Imagine, inaalok ka ng Diyos ng pamilyang Kristiyano, tinatanggihan mo. Hello? Ayaw mo. Imagine, gusto ng Diyos na magtagumpay kang kasama siya, minsan ayaw natin. Ano gusto mo? Tagumpay na wala ang Diyos o tagumpay na kasama mo ang Diyos? O gusto na marinig ng Diyos yung sasabihin mo. Ulitin ko po. Ano ang gusto mo? Tagumpay na wala ang Diyos o tagumpay na kasama ang Diyos? Purihin ang Panginoon kung yan ang gusto natin. Amen? Meaning, we want wisdom. Amen? Pero imagine, gusto ng Diyos iayos ang buhay mo, pero tinatanggihan mo. Bakit? Kasi feel mo, pinapakailaman ni pastor yung buhay mo. Di po ako nangingialam ng buhay. Amen? Pero pag nasa church kayo, pakialaman talaga ng buhay ito. Paglabas nyo rito, bahala kayo sa buhay nyo. Kasi nasa inyo ang desisyon. Tama ba? Pero pag nasa church kayo, purihin ang Panginoon, may pagkakataon na ipangaral, na magsalita. Amen? Pero sa huli, ikaw pa rin ang magdidesisyon sa buhay mo. Hindi po ako. Kaya lagi natin hingin sa Diyos yung talino. Amen? Imagine, gusto kang iligtas ng Diyos sa impyerno at gusto ka niyang bumalik sa Kanya, pero nahihiya tayo, natatakot tayo. Nasaan ang wisdom? Di ba? Dapat the more na nagkasala tayo, the more lumapit ulit tayo sa Diyos eh. Amen? The more na tayo ay nagkakamali, the more lalapit tayo sa Panginoon. Bakit? Handun ng wisdom eh. Nasa Kanyang wisdom eh. Siya yung magsasabi sa iyo ng tama na dapat mong gawin. Kaya nga, practice, practice, practice. And practice can make you perfect. Amen po?
Saan ba tayo saan galing ang wisdom? Where we can get wisdom? We get wisdom by asking God for wisdom. Humingi tayo sa Diyos. Ano sabi ng James 1 verse 5? Ask. If someone lack of wisdom, ask. Let him ask of God. And God is the one who give all generously. Tignan nyo ha. Ang Diyos ang magbigay all. Wow. Sabihin, kaya palang ibigay ng Diyos ang all sa'yo. Tingnan niyo po pag humingi pala tayo sa Diyos, pwede niya ibigay lahat. Amen. Kaya mong maintindihan. Dahil kaya niyang ibigay ang lahat. So God wants us to have His wisdom. Pangalawa, get wisdom by studying His Word. Ito po, studying the Word. Sabi mo sa katabi mo, studying the Word. Tingnan niyo po laging Word of God nakasama. Bakit? The primary way we gain godly wisdom is by learning God's Word. Kaya nga sabi ng Psalm 119, the Word of God is the light upon my path. Sabi 119, 108, 103, di ba? Path siya, liwanag siya sa ating daraanan. Sabi ng Psalm 119, 169, the unfolding of your words gives light. Amen. So meaning, napakahalaga ng salita ng Diyos. Siya yung nagbibigay liwanag. Tama? Amen? Kaya aralin po natin. Hello? Aralin po natin ang Word of God. Sabi ng Colossians 3 verse 16, let the Word of Christ dwell in you. Yan, Hayaan ang salita ng Panginoong Jesucristo ay kumilos sa iyong buhay, sa iyong puso, sa iyong kaluluwa, sa iyong espiritu, sa iyong desisyon. Why? It's so important. Pangatlo, get wisdom by selecting carefully those who you journey through your life. Amen? Select people who will, for you, makakatulong sa buhay mo spiritual. Naniniwala ako, ang tunay na Kristiyano, hindi yan humahatak pa ilalim. Ang pahatak niyang pataas. Papunta sa langit. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, hatakin mo ako pataas. Huwag pababa, Why? Ganun po talaga. Tayo pong Kristiyano ay tulong-tulong po. And we are the right people for them, di ba? Sa mga tao na nasa kadiliman. Kasi hindi naman natin sila dadalhin sa bisyo Kasi kung wala tayong bisyo, saan natin dadalhin yung tao? Siyempre, dadalhin natin sila sa Panginoon, di ba? Kung may mga taong ganun sa harap paligid natin, nakasama natin, pasalamatan natin sila sa Lord. Kasi hindi ka na dadalhin sa masama Amen? Pasalamatan mo katabi mo. Sabi mo, salamat kapatid, di mo ko dadalhin sa masama. Sa mabuti. Kaya nga pa, if you lack wisdom, ask. Tanong, tinutubuan ka na ba ng wisdom? May ilang ako rito, parang isi-share about. Tingnan natin kung tinutubuan tayo ng wisdom. Ayan, tinutubuan ka ba ng wisdom? Tingnan mo yung bibig mo kung may wisdom na. Wisdom. Okay. Tinutubuan ba tayo ng wisdom? Ayan. Okay. Tingnan natin. So, may ilang bagay dito. 6 na bagay, na tinitingnan kung tinubuan ka na nga ng wisdom. Number 1. Ayan. Sabi dyan, worship and high reverence to God. W. Yan. Sa wisdom yan, kaya tingnan yung acronym niya, wisdom. W. Worship, Worship. So, tayo ay turuan ng tamang pagsamba sa Diyos kasi ang tunay na pagsamba sa Diyos ay magdadala sa atin sa malaking paggalang sa Kanya. Amen. Hindi ang pagsamba, hindi pagkanta lang Pwede tayong kumakanta, hindi tayo sumasamba sa Diyos Tama? Pwede tinatas mo kamay, hindi ka naman sumasamba.
Pwede po yun eh. Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay sa puso natin, sa buhay natin, nakikita ng Diyos, ginagalang natin siya. That's high reverence with Him. Natatakot tayo sa Kanya. Banal na pagkatakot, ha? Hindi yung takot na parang natatakot ka sa aswang, sa multo. Hindi po yun. No? Yung holy fear, tawag doon. Ano po? Ibig sabihin, may banal tayong pagkatakot sa Diyos na ayaw nating lumayo sa Kanya. Sino rito yung lagi niya sinasabi sa Lord, ayokong lumayo na sa iyo eh. Kasi alam ko na yung buhay ko nung malayo ako sa iyo eh. Babaero ko dati. Diba? Ganito ako dati. Diba? Ayoko na, Lord. Gusto ko na, Lord. Gusto ko nang bumait. Amen. Gusto ko na kasama kita lagi. Lord, I want to honor your name. I want to honor you, Lord God. Gusto ko ma-honor kita sa buhay ko, Panginoon. Amen? Tawag doon paggalang sa Diyos. And sabi ng Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag tayo ay may takot sa Diyos, yun yung tunay na pag-uumpisa na dumudunong ka na. Ang sabi diyan, and the knowledge of the Holy One is understanding. Man, the more na nakikilala natin ang Diyos, the more na may natututunan po tayo tungkol sa Kanya. The more na alam mo na siya pala ang nagbibigay ng lahat, bakit mo iiwanan ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng lahat? Amen? Amen po. Kaya sa huli, sa verse 11, ano sabi ng Lord dyan? Sabi ng wisdom, Proverbs, papahabain ang iyong buhay. Wow! Kaya ang mga Kristiyano, mahahaba buhay. Amen? Sino rito yung gusto pa humaba buhay niya? Di pa handang mamatay. I believe lahat ng Kristiyano, pahabain niya ang buhay eh. Bakit? May takot eh sa Diyos eh. Oo, mayroong pang gagawin, may mission pa, sabi ni Nanay Ting eh. Amen po? O yan, no? Worship una. Amen? Galangin natin ang Diyos. Yan. O, nakikita sa buhay natin to. Nakikita to sa kung paano natin nirerespeto ang salita ng Diyos din, ha? Amen? Respeto natin. Pag may nagsasalita ng Word of God, makinig tayo. Huwag natin bastusin yung nagsasalita. Amen? Amen? O, pangalawa, insight learners. Pag sinabing insight learners, we are open to advice. Sabi ng Proverbs 12 verse 15, the way of the fool is right in his own eyes. Ang mga hangal, ang daan nila, tingin nila, tama sa kanila. But he who heeds counsel is wise. Siya na nakikinig sa mga payo ay ang tunay na matalino. Amen? Amen po. Tingnan mo katabi mo kung tunay yan. Tunay. Pag nakikinig tayo ng payo, tunay. Nagtumatalino tayo sa payo ng iba eh. Amen ba? Sino rito may napapala pag pinapayuan siya ng mga mas matanda sa kanya? Nakikinig. Nakikinig ba kayo? Pag matanda nagpapayo, lalo na pag si Bishop Art, nakaganyan na ako eh. Bakit eh? 40 years in, ano yun eh, Brad eh. 40 years in service eh. Amen. Ibig sabihin, makinig tayo. Bakit? Alam natin, may mapapala tayo kaysa pinapakinggan natin yung mga Amen. Yung mga social media influencer. Sino na marunong mahilig makinig sa social media influencer? Parang tama sinasabi niya. Pakinggan ang tibok ng iyong puso. Wow, ganda. Pakinggan ang tibok ng iyong puso. Ha?
Amen. So we learn. Ano po tayo? Let us sabihin, every day, may tinuturo ang Diyos sa atin eh. Kaya niniwalang everyday may insight ang Lord. O, alamin natin. Magsulat tayo. Sino nagde-devotion araw-araw? O yun, nagsusulat tayo. Ano yung tinusulat natin? Yung tinuturo ng Diyos sa'yo. Sa atin. Bakit? Para wag natin makalimutan. Amen. Pag may nagme-mensahe sa harapan, nagsusulat tayo. Bakit? Para ayaw natin makalimutan yung mensahe ng Panginoon eh. Sa atin eh. Hello? Amen po? Meaning we are humbling ourselves. Ano sabi ng Proverbs 11 verse 2? When pride comes, then comes disgrace. Alam niyo po, sa pride natin, napapahamak tayo. Tama ba? Isang bagay, ginamit mo, hindi mo naman alam gamitin. 110 pala, sinaksak mo sa 220. Bakit sabi mo kaya ko yan, meron kaming ganyan eh. Tsuk! Wasak. Sabog. Ano nangyari? Pride eh. Ayaw mo nang alamin. Sabi sa atin mo, alamin mo naman. Bago ka kumilos, alamin mo muna. Amen. Wisdom po yun. Pangatlo, submit in God's will. Ayan, ano. Ayan, dyan maraming sumasablay, ha? Kabataan. Alam nyo, kung nagsasubmit lang tayo sa will ng Lord, ang daming kabataan, mas pinagpala kayo ng Lord ngayon. Na mas pagpapalain kayo. Submit in His will. Amen? Amen po. Ibig sabihin, takot kayo sa sarili nyong kalooban. Bakit? Alam natin, sarili nating kalooban, pwede tayo mapahamak. Colossians 1 verse 9, for this reason we also since the day we heard it, do not cease to pray for you and to us that you may be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. Tingnan niyo po, even Paul is praying for wisdom and spiritual understanding. Amen po. Pag humble, we are willing to submit ourselves. Amen. Yung tinuturo sa atin ng Diyos lahat eh. Amen ba? Tinuturuan tayo ng Lord ngayon mag-submit. Bakit? Ang mundo, grabe na eh. Napakalakas ng impluensya ng hatak ng mundo. Kung hindi tayo marunong mag-submit sa Lord, hihigupin ka ng mundo, ng sistema ng mundo. Hindi mo alam, wala ka na pala sa Kanya. Kaya, kapatid, binibigyan tayo ng talino ng Panginoon. Ika-apat, discipline. Yan, disiplina. Para umunlad ang bayan, disiplina ang kailangan. We need to practice self-control. Kailangan na marunong rin tayo na i-manage ang sarili nating time. Amen? Mga kabataan, ang oras nyo, huwag sayangin sa mga games lang. Mas marami kayong matututunan kung kayo ay dadako sa mas mga mahalagang bagay kaysa doon lang. Amen. Ang daming mga pwede namang gawin sa internet din na madadagdagan ng ating wisdom at talino Amen. Kaya lang, self-control ang kailangan. Ang sabi ng Proverbs 16, he who is slow in anger is better than mighty. He who rules his spirit than he who takes a city. We rule. Self-rulership. Sa mga nakakatapos, kailangan nyo ng self-rulership. Kung gusto nyo pa magpatagumpay, kailangan nyo ng self-rulership. Kung gusto nyo pa na magawa lahat, nagagawa nyo ang sa trabaho, nagagawa nyo ang sa Panginoon, nagagawa nyo ang, sabihin, nababalansin nyo ang buhay nyo. Hindi naman pwedeng puro trabaho tayo, mamamatay tayo sa trabaho, wala naman tayo. Tandaan nyo, pag namatay kayo sa trabaho, kinabukasan may kapalit na kayo. Tama? Tama? Agree, disagree?
May kapalit ka na. I'm not saying na masama magtrabaho. Ibig sabihin, balansehin nyo naman. Nagtatrabaho ka, dapat merong rin si Lord parte. Amen? May parte rin ng Panginoon. Gawin mo rin yung mission mo sa Lord. Amen? Magpuro trabaho. O yes, mag-aral. Pero, mag-devotion ka rin naman. Tama? Amen? Yes, you are looking for your career. Walang masama po ron. Pero yung sa Diyos rin, porso mo. Minsan hindi balanse. Hindi pwedeng puro tayo wisdom ng mundo. Wala tayong wisdom ng Panginoon. Hindi naman pwedeng wisdom ka ni Lord, wala kang alam sa mundo. Hindi mo, yung piti yung exam mo, pinagpe-pray mo sa Lord, Lord, alin ba dito, ABC, nasan dito? Lord, repeat yourself. Diba, gano'n ka pa eh. Wala, hindi ka nag-aral. Lord, hindi lilihin sa white test paper mo. Sa mainit, Lord, yung sagot talaga. Ito, mainit-init to. Sinishade nyo mainit eh. Ituturuan raw siya, Lord, ito'y sagot, ito'y sagot. Hello? Amen po. So, disiplina po. Pag may disiplina po tayo, babalansin natin ang lahat. And I believe, pag may disiplina tayo, ikaw na rin yung pinakamatalinong tao sa mundo kasi alam mong disiplinahin ang sarili mo. Pag kaya mong magdisiplina ang sarili mo, kaya mong magdisiplina ng iba. But if you cannot discipline yourself, it's hard for discipline others. Amen? Sabi mo sa katay mo, leaders of leaders ka. Learn discipline. Amen ba? Ayan. Wisdom. Parang kulang pa yun ah. Ayan. Maging observant po tayo. Maging on watch tayo for mga deception. Sabi ng 1 John 4 verse 1, Beloved, do not believe every spirit. Test the spirit. Test it first to see whether they are from God. Alamin mo lagi, wag agad maniwala. Amen ba? Huwag agad maniwala dahil ang araw na ito ay nasa huling panahon po tayo. Maraming deception. Amen. Lagi tayong magtanong sa Diyos. Huwag mo nang biglang pupunta. Huwag mo nang biglang aayon. Test first the Spirit. Ang dami nagkaalat niya na false prophet ngayon, di ba, sa internet. Mag-ingat po tayo. Test first. Be observant. Watch. Test the Spirit. Amen. Ayan na. Letter O na tayo. Pag nakikita natin, ginagawa natin yung mga bagay na ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng wisdom. Ano pa isa? M. Ayan na. Ito medyo mabigat eh. Yung letter M. Ano tawag dyan? Mature. Maturity. Ano yung ibig sabihin ng maturity? Mature for correction. Amen. Tanong, nakokorek na ba tayo? Hindi na ba sumasama loob natin pag kinokorek tayo na iba? Sino yung natutuwa pag kinokorek? Wala yata natutuwa pag kinokorek eh. Sino nagpapasalamat pag kinokorek siya? Parang wala yata. Pwede pasalamatan ni Lord, salamat kinokorek mo. Kung hindi, nasa impyerno na tayo lahat. Kung hindi tayo kinokorek ng Panginoon. Amen? So, correction is so important. And as a mature person, that we should learn to accept correction. Kasi sabi ni Ecclesiastes, it's better for a man to hear the rebuke of the wise than to hear the songs of the fools. Kesa pinupurihan ka ng mga hangal, mas magandang nakakarinig ka ng correction mula sa matatalino.
Sino yung gusto palakpakan siya ng mga hangal? Sige, malapit ka na mamatay. Pinapalakpakan ka niyan, pero sa isip niyan, gusto ka na niyang mamatay. Pero yung mga matatalino, pag nireview ka niyan, sigurado may matututunan ka. Masakit yan, pero kahit isang salita yan, may natutunan ka. Tama? Mga tatay, di ba? Ganon. Daddy ko, hindi yan nagsasalita, pero pag nagsalita yan, tsaka maiyak ka, mare-review ka talaga. Why? Kailangan natin eh. We need rebuke eh. We need correction. So, from this, ilang lang guidance to for us para malaman natin kung nagkaka-wisdom na tayo. Tinutubuan tayo ng wisdom. Amen? Pwede ba pag-pray natin katabi natin, sabihin natin, Lord, tubuan nawa ng wisdom tong katabi ko. Amen? Amen? So, ano yung mga takeaways natin? So, practice humility, turn to God. Lagi tayo mag-humble kasi may mas natutunan sa humility. Don't decide based on your feelings but or preferences. Decide based on the will of God. Ha? Kasi doon tayo napapahamak lahat. Amen po ba, mga kapatid? Pray. Lagi mag-pray ng guidance from the Lord. Humingi tayo lagi ng talino, kakayanan sa Panginoon. Ask God kung tama ba itong gagawin ko. Ask the Lord every time. Proceed. Go. Lagi tayong bumalik sa Diyos. Wala namang, ang Diyos naman hindi tumatanggi sa mga nagkamali. Amen. Kung nagkamali, di bumalik sa Panginoon, humingi ng tawad, iayos yung buhay. At ingatan natin yung pumapasok sa ating kaisipan. Amen? And I believe, ang Diyos gusto magbigay pa ng karunungan sa ating lahat. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. And let's pray first. Sige. Lord, salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord God, dahil you want us to help in our decision making. Napakaraming desisyon na gagawin po namin in the future. We don't know the future, Lord God, but you know the future. And Lord, help us to trust in you with our future, Lord God. Ama, tulungan mo kami na patuloy na tubuan kami ng karunungang buhat sa iyo, Panginoon. Help us, Lord God. It's only by your grace that we have a reverence. Igalang ka namin unang-una. Tulungan mo kami magkaroon ng insight, matuto pa, Panginoon. Willing to learn pa rin kami, Panginoon. Lord, help us to submit in your will, Lord God. Disiplinahin mo kami, bigyan mo kami ng self-control, Lord God. Help us, Lord God, maging observant kami sa lahat ng nangyayari. And test every spirit, Lord God. And Lord, open kami lahat for your correction, Panginoon. Salamat, Ama, dahil alam namin, kinokorek mo ang mga minamahal mo, Panginoon. Pagpalain mo kami sa umagang ito. And Lord God, sa iba pang activities namin, ino-offer namin ito sa lahat sa iyo, sa iyong kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen.